Naranasan niyo na din ba magtinda ng pagkain sa school? Kasi ako, maraming beses na. Pero bago ko ituloy ang kwento, alam niyo na, please like and subscribe. Noong grade 1 ako, pag recess time, pinagtitinda ako ng teacher ko noon ang mga paninda niya. Di naman ako makatanggi noon kasi nahihiya ako. Jed, itinda mo itong paninda ko dyan sa labas ng classroom. Ma'am, pwede po bang mag-recess po muna ako? Nagugutom na po kasi ako eh. Ay, wala akong pakialam. Huh? Joke. Oo naman, sige. Pero balik ka agad ha. Sige po. So, ayun, pagkatapos ko nga mag-recess, magtitinda na ako nun sa labas ng classroom namin. Jed, masarap ba yung mani mo? Lo. Meron din ba kayong mga kaklase nun na nagtitinda sa classroom? Yung minsan, pasimple lang sila nagtatanong kung bibili ka kasi baka marinig ng teacher nyo during class. Uy, bibili ka ba? Nang ano? May iba't ibang tinda pa yung mga yan. Minsan pastillas, minsan espasol, minsan beans at mani, tapos yung mani na may coated na sugar na may iba't ibang kulay, at minsan tato. Tanda ko pa dati, tig-pipiso yung maliliit na tato nun, tapos 5 pesos yung malaki. Then lahat kami sa klase bibili tapos ididikit namin sa mga braso at binti namin. Tapos magpo-post kami sa unahan. Burahin nyo nga yan, ang dudungis nyong tingnan. Tapos, na-experience nyo na din ba yung may pupunta sa school nyo para magtinda ng items like ballpen at storybook? One time kasi, may isang lalaking pumunta sa classroom namin noon para magbenta ng ballpen. Hello sa inyo mga bata. Ako pala si Jabe. Pero pwede niyo lang akong tawagin Kuya Jabe. Isa pala ang pamilya ko sa nabiktima ng bagyo at wala kaming matitirhan at makain. Kaya andito ako ngayon sa inyo para magbenta. Para kahit papano may pambili kami ng pagkain. Hala, kawawa naman si kuya. Oo nga, bili na tayo para magkapera naman siya. Sige, bili na tayo para may pambili na ng pagkain si kuya. Maraming salamat sa inyo. Magpalain kayong lahat. Lo, wala na agad tinta. Kakabili ko lang nito kahapon ah. Same. Yung akin nga din. Pero buti na lang, bumili pa ako ng isa. Kaya naman, i-flex ko. Lo. Anyways, one time, inutusan ako ng ate ko na magtinda ng mani sa school. Hindi naman ako makatanggi nun kasi baka maging war freak yun pag nagkataon. Sobrang hiyang-hiya talaga ako nung pumasok ako nun sa school kasi medyo matagal-tagal na din akong hindi nakakapagtinda. Kaya hindi na ako sanay. At worse pa, medyo sunog yung pagkakaluto ng ate ko nun. Uy, bili na kayo ng mani ng ate ko. Uy, sige, pabili ako ng isa. Mani ba to o uling? Medyo nasunog lang ng konti pero ayos pa naman yan, nakakain pa. Oo nga naman, ito talagang si Jay. Pero Jed, sure ka bang mani to? Oo naman, bakit? Akala ko kasi kape. May bumili naman sa akin ang tinda ko noon. Karamihan kaibigan ko pa na parang napilitan lang. Sino ba naman kasing bibili ng sunog na mani, diba? Hanggang sa natapos na yung maghapon noon pero ang dami ko pa ding hindi nabebenta. Kaya alam yung ginawa ko noon? Ako na lang kumain nun lahat. Tapos ako na din yung nagbayad kasi ayoko ma-disappoint yung ate ko kapag nalaman niya na konti lang yung nabenta ko. Tuwang-tuwa naman si ate nung pag-uwi ko kasi naubos ko daw yung paninda niya. Kaso, ang malala nun, the next day, pinagtinda niya ulit ako. Ate, wala na akong pang-abono. Tapos dati, gumagawa yung nanay ko nun ng suman para merienda namin at sobrang sarap niya talagang magluto nun. Noong una, gumagawa lang si nanay ng suman para sa amin pero one time, naisip niyang magtinda sa labas. Tanda ko pa dati kasama niya ako nun sa paglalako ng suman. And thankfully, madami din naman bumibili sa amin nun kasi nasasarapan din talaga yung mga tao. Hanggang sa naging madalas na din nagtitinda si nanay nun. Pero di ko naman akalain na dadating sa point na pati ako pagtitindahin ni nanay sa school nun. Nanay, ayoko pong magtinda niyan sa school. Paano kung di naman pala gusto ng mga kaklase ko yan? Tsaka wala pa naman ako nakikitang kumakain ng suman sa school eh. Susubukan mo lang naman, para pandagdag sa baon mo. Guys,
Sige na nga po. Uy, Jed, recess na. Tara na. Kasi may tinda na akong suman dito eh. Ay, true? Sige, pabili nga. Sure ka? Oo naman. Sige, salamat. Di ko talaga alam kung anong gagawin ko nun at paano ko i-reach out yung mga kaklase ko nun. Like, sobrang hiyain ko talaga nun. Pero buti na lang may kaibigan ako nung makapalang muka. Hindi mahiyain. Kasi, prinomote ba naman yung tinda ko sa classroom? Guys, bili na kayo ng suman ni Jed. Ang sarap, promise. 5 pesos lang kaya. Bili na rin kayo. Tapos, sabay-sabay na nagtinginan sa akin yung mga klase ko nun. Parang gusto ko na nga lang lamunin ng lupa sa hiya. Pero, may maganda namang result yung ginawa niya. Kasi yung iba ko ngang classmate ay bumili sa akin. Jed, pabili. Ay, ako rin. Ako din, never pa ako mag-recess ng suman before. Uy, uwi na ako ah. Thank you pala kanina ha. Naubos ba yung paninda mo? Meron pang natirang 5. Pero ako na lang kumain. Inabunuhan ko na lang. Nay. Oh, kamusta? Naibenta ko na po lahat. Oh, 'di ba? Sabi ko sa'yo may bibili niyan eh. Nay. Oh, Alam ko naman po yung sitwasyon natin ngayon eh. At totoong masarap naman po talaga yung suman na ginagawa nyo. Pero, di ko na po talaga kayang magtinda eh. Sorry po. Sa pagkakatanda ko noon, hindi na ulit ako pinagtinda ni nanay sa school. Hindi naman sa ikinahihiya ko ang pagtitinda sa school. Pero hindi ko talaga kaya dahil sa pagiging introvert ko. Yung pakikipag-socialize nga lang nahihiya na ako. Paano pa kaya yung pagtitinda sa kanila, 'di ba? So, ayun lang ang story ko about sa pagtitinda ko sa school. Kayo ba, naranasan nyo na din ba magtinda sa school? Share nyo naman yung experience nyo. Always remember na walang mali o nakakahiya sa pagtitinda sa school, lalo na kung ginagawa mo ito para kumita at tumulong sa pamilya mo. Yun lang, don't forget to share this video with your loved ones and see you on my next video. Bye! Maraming salamat pala sa mga aspiring animators na nakasama natin ngayon sa ating video. Please check out their channel at mag-subscribe na din kayo sa kanila. Nasa description lang yung link, kaya go!